guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Hi Capricorn! Capricorn, ikaw ngayon ang bibigyan ka ng reading at aalamin natin kung ano ba ang mensahe ng mga angel number na nakikita mo, ano ba ang connection niyan sa iyong love life. And then, marami po nagtatanong kung paano daw malalaman na yung mga angel number. Okay, mayroon akong resibo. 7-Eleven to. Pasensya na po naka-Japanese kasi siya. Alam mo, pag halimbawa may nakita ka, ano ba, tuturo ko ba sa inyo ganito? Halimbawa, ayan, nakita mo, may 160. So, yung 160, pwede mo yang i-evaluate. Hanapin mo yung meaning sa internet kung gusto mo. And then, meron ding 3. Then, 480. So, pwede mong i-add silang lahat-lahat. Then, sometimes makikita mo lang yung 3. Kung ano yung unang pumasok sa mata mo at kung yung ano ba ang yung intuition mo ba na parang 16 ata, hindi mo sinama yung 0, it's okay. Then kung hindi naman 16, pumasok lang sa iyo yung 16, i-add mo rin 1 plus 6 7. So mga ganyan po yan And then katulad nito 480, kung nakikita nyo sa screen 480 siya, tapos may 38 dito. Pero minsan makikita mo lang yung 838. Alam mo yun, hindi mo kailangan basahin ng from left to right or from right to left. Minsan, kung ano yung pumasok talaga sa kutob mo, 838, yan ang i-research mo. Tapos yung 838, pwede yung 83 or 38. And then pag inad mo naman yung patayo na 83, 8 plus 3, 11. Pag sa naman, sa side naman, 3 plus 8, 11. So meaning 11, 11 yan. So marami pong mga nakatagong sikreto ang mga numero na hindi mo talaga malalaman. Kaya katulad din yan sa Bible, yung sa Bible din, hindi mo pwedeng basahin yan literally. May mga code po yan, may mga kaya nga meron Da Vinci Code, 'di ba, na pelikula, 'di ba? So, ganun po ang pag-analyze sa angel number. Kaya wala po talagang fix yan. At saka depende rin yan kung nakita mo sa kotse, sa plate number, at kung yung kotse yan tumatakbo or nakahinto, or nakita mo sa kalendaryo, nakita mo sa orasan, or sa isang araw, ilang beses mo nakita, or sa everyday nakakita mo, the same number. Okay? The same number, tapos meron pa yung oras na yon, hapon or umaga. So, marami po yung validation. Kaya, hindi ko masasabi na, ito talaga ang validation yan. Kaya, nasa sa inyo yan, alamin nyo, and then, sabi ko nga sa inyo, mag-journal kayo. Kasi, naandun, nakatago, ang meaning. Okay? Kaya, minsan nakakapagod din po talaga. Magsasawa kayo, and then, minsan naman, pag nag-set ka ng question, maiinis ka na lang. Parang, kung kailan nakalimutan mo na, kung kailan binadwala mo na, saka ka makaka-receive ng sagot. Tapos, ayun. Kaya, ganun sila. Kaya, kung hindi ka matyaga, wala kang nilaga, ganyan talaga ang universe. Yan ang test. Isa rin yan test sa'yo. Kaya, kung ikaw ang Capricorn na sinasabi mo, tinatahak mo na ang mundo ng spirituality, kailangan mong pag-aralan yan. Kailangan alamin mo kung ano ang mga angel number na binibigay sa'yo ng universe. Kasi ganyan yan sila. At kasi nga, kailangan mo rin na gumagamit sila ng code kasi meron ding mga unseen force, evil or good spirit, na yung good spirit ang nagbibigay sa'yo. Pero may mga evil spirit na sinasabi ko sa mga ibang zodiac sign na merong monitoring spirit, merong familiar spirit, which is parehong evil yan. So, ginagaya nila ang mga anghel, ang mga higher beings. Kaya mag-iingat ka rin dyan. Kasi ang mga evil spirit, magaling yan sila manglinlang. Walang pinagkaiba yan sa tao. Merong manlilinlang na mga manghuhula. So, may lumagpas na. So, ngayon, aalamin natin kung ano ang meaning ng mga angel number na nakakita mo. Okay? Then, take what resonate, Capricorn. Meron ng 3 lumabas. Kuha lang tayo ng... ang daming naglabasan. Okay, so eto na lang. Yung nagpakita. Tapos, hahaluan natin siya ng esoteric na baraha. Nauna siya, di ba? I'm sorry. To. Yan. Tapos, ano ba ang
Okay. Yan na ang lumabas sa iyong baraha. Kaya, okay, unahin natin dito. Angel number 12. Ayan, sinabi ko na may 42. So, pwede mo rin yan basahin ng 242, which is mirroring number. Or pwede mo rin i-add. Then 6. Actually, 42. 4 plus 2, 6. Angel number 66. Baka nakakita mo na yan. And then angel number 20. Angel number 7. Meron kang 7. Okay. And ang esoteric natin, meron tayong, sinatabi yung critical side. Okay, ayusin lang natin, ha. Meron ka sariling validation sa mga number, ikaw na mag-validate. So, dito sa baraha mo, nakakita ko Capricorn. Una, sasabihin ko lang, ikaw ang Capricorn na malakas talaga ang intuition mo. Kung ganon, kasi meron kang imagination dito. So, malakas ang imahinasyon mo, ang intuition mo, at madali kang makakonekta sa mga tao. Karaniwan sa inyong Capricorn, kayo yung Capricorn na marunong magparaya. Okay? Masasabi ko na mabait kayong Capricorn, maaring sensitive, maaring introvert yung iba sa inyo. And tingin ko, may mga tao, hindi naman siguro lahat, pero may mga tao na kung tratuhin mo sila, parang, kasi nga, siguro ilag ka sa tao, hindi ka masyadong, kung totoo siya, friendly ka naman eh. Kaya lang siguro, yung way ng pagka-friendly mo, pinipili mo yung tao. Kaya nagiging aloof sa'yo yung tao. Naiilang sa'yo yung mga tao. Tapos minsan naisip nila, parang, napakalabig naman ng taong to. Parang, yung iba siguro talagang more on negative ang impression nila sa'yo na, ay, si Capricorn mukhang walang pakisama. Kaya, dito sinasabi sa'yo, kailangan balansehin mo. Kasi kung hindi mo babalansehin, it's either na maging mag-isa ka na lang or gugulong sa on a negative way. Ito ang nakikita ko dito. Okay? Kaya kailangan mong balansehin ang pag-iisip mo. At masasabi ko rin, yan ang mensahe ng angel number 7 at saka angel number 12, which is ito ang nagsasabi sa'yo na balansehin mo. Okay? And sa angel number 12, masasabi ko dito, baguhin mo yung iyong kalooban. Baguhin mo ang iyong kalooban para mabago mo rin yung, kasi pag binago mo yung kalooban mo, syempre mababalanse mo rin yan, So, kailangan mo ng healthy life. Okay? Kailangan malinis yung iyong paligid, maganda yung everyday life mo, kasi doon nagsisimula yan eh. Yung energy mo, kung marumi ang bahay mo, magulo, makalat, yung mga damit mo, nagkalat-kalat dyan, hindi rin mababalanse ang isipan mo. Merong mga tao na gusto nila makalat, kasi parang sa ulado na nila kapag makalat, Pero ang kailangan dito, hindi lahat ng tao nakakapag ng ganun. Kahit nasabihin mong nakasanayan mo lang yan, pero magulo pa rin ang isipan mo. Kaya ang kailangan mo dito, balansehin at linisin mo yung mga masasabi ko yung loob ng kwarto mo, yung mga kagamitan mo, i-organize mo. Dahil the more on organize ka sa loob ng kwarto mo, ma-organize mo rin ang isipan mo. Pag magulo ang kwarto mo, magulo rin ang isipan mo. So yan ang mensahe ng mga angel number 12 at saka 7. Pag inad mo naman yan, 10 yan. At saka angel number 10 din, 3. 1 plus 2, 3, 7, 10 siya, di ba? So, 10, actually, ito 12. Tapos, ito rin 426, 6, 4 plus 2, 6, then 6, then 12. So, 12, 12. Pwede mo rin sabihin 24 yan. Dahil 12 plus 12, 24. And 24, 2 plus 4, 6. Bagsak niya, 6. Okay? So, dito, ito rin may kabayo dito, Tapos nakasakay rin siya. Pareho nakasakay sila sa parang kabayo. So, pwede ka rin mag-travel. Mag-travel ka, exercise para magkaroon ka ng healthy life, healthy mind. So, malamang yung iba sa inyo dito na Capricorn, kasi ang sinasabi sa'yo ng angel number 6 or 1242, 6. Ayan,
na malamang ikaw ang Capricorn na sensitive. Sensitibo ka pero mabait. At ang gusto ng mga anghel na ibinabahagi mo yung iyong experience, karanasan mo sa ibang tao, yung nagkikwento ka. At ikaw ang Capricorn na magaling ka naman makisama, makisosyo, yung ganon, makipagrelasyon. Kaya masasabi ko din na maaaring hindi lahat sa inyo, kung ikaw ang Capricorn na dati hindi ka tapat, maaari kang maging tapat. Depende na rin yan sa pakita mo sa isang karelasyon mo. Kung meron kang karelasyon, kung tapat ka, mag-aano kasi yan magre-reflect din sa karelasyon mo or sa taong nanliligaw sa'yo or sa taong gusto mo or kung hindi man yung taong nakakasalamuha mo. So, kailangan ilabas mo yung ganyang pag-uugali mo. Kaya, huwag kang mag-isip ng negatibo. Huwag mong isipin yung mga negative na bagay. Kasi yun ang, yun ang nagre-reflect tuloy. At saka itong angel number 7, at saka itong ating esoteric na baraha. Sinasabi sa'yo, Capricorn, kung ano man ang landas na tinahak mo, or nais mo pang tahakin, which is ito rin, angel number 20, and then 620, baka nakikita mo na yan, 6:20 ng madaling araw, ng umaga or hapon, nakikita mo na siguro yung ganyang klaseng oras. Kung ano man ang landas na tinatahak mo or nais mong tahakin, sinasabi na ikaw ay nasa tamang landas at protektado ka ng universe. Pero, gusto ko lang linawin, kasi meron tayo angel number 20 dito. So, gusto ko lang linawin ang mensahe na ito, Capricorn. If ever na ang landas na tinatahak mo ngayon, let's say, masalimuot, or meron kang tatahakin na landas, or meron kang papasuking relasyon, or yung iba sa inyo, pinasok nyo na siguro, Ngayon, meron ka mang pinasok na relasyon or papasukin na relasyon, tatahakin na landas, at sinasabi sa'yo, para sa'yo, hindi maganda ang kinalabasan or kalalabasan. Pero, ito lang ang sasabihin yan. Una, ang kaganapan dito sa mundong ito, dito sa ating mundo, orchestrated na to. Okay, Capricorn? May alam ka man dyan o wala? Orchestrated na po. Ngayon, pwede mo rin naman tanggihan kung ano yung inorchestrated, kung baka scripted na, sa madaling salita. In-script na ng universe. Ngayon, pwede mong tanggihan yon. Then, pag tinanggihan mo, so kailangan mong gumawa ng sarili mong effort. Kailangan mong tahakin yung pinili mong landas na ikaw lang mag-isa. Unlike na yung universe ang magbibigay sa'yo ng landas, which is talagang, kumbaga, masalimuot man or happy na landas yan, kahit ano pa yan, ang universe ang nagbigay sa'yo, still, naandon yung mga angel number or mga gabay mo, nagagabayan ka para hindi ka maligaw. Para hindi ka, kahit sabihin mo, hirap na ako, ganito, ganyan, grabe itong buhay ko, madali pa rin para sa'yo na ma-overcome kung ano man yun. Kasi, ang universe ang nagbigay sa'yo and then sinunod mo, kumbaga. And then naandun yung gabay mo, pinapakinggan mo rin. Unlike na ikaw lang mag-isa, hindi mo pinapakinggan yung mga angel number or yung gabay mo, yung guardian angel mo, dahil hindi mo naririnig yung kanilang mga mensahe, hindi mo rin nag-get yung mga angel number, so ikaw lang mag-isa. Kaya naman, hirap na hirap ka. Kaya malamang iba sa inyong Capricorn, ganun. Parang feeling nyo, kasi napaka-down na down ka dito, So, siguro feeling mo ikaw lang mag-isa, ang dami mong kaganapan sa buhay na parang walang tumulong sa'yo, nasaktan ka, sinaktan ka, or kung ano man, parang yun ang feeling mo. Which is, oo, pwede naman na ikaw nga, pinili mo yan. Hindi mo pinakinggan ang mga gabay mo. Kumbaga, yung landas na gusto mong tahakin, ikaw lang ang nag-ano dyan. Which is, pwede yun. Kaya nga lang, work hard ka dyan. Work hard, work on your own, magagawa mo yan kung anong nais mo. Pero, ang successful relationship kasi, isa ito na dapat mong ma-attract. At tutulungan ka ng mga angel number or magabay mo ng mga anghel ng universe. At hindi mo kailangan na i-pursue. Kasi, it is something na kailangan mong ma-attract yun. Paano? By becoming attractive.
Kaya ang mensahe sa'yo na angel number 20 at saka 6, 620 or baka 627 ang nakakita mo. Kaya ang mensahe niyan, kailangan mo ng personal development. Ano ba yun? Ang personal development, kailangan responsable ka sa bawat kilos mo. Responsable ka responsable nga. Responsable ka dapat sa bawat kilos mo and growing ka na dapat, skillful ka dapat, at kailangan mong makipag-communicate sa mga tao. Hindi pwedeng porke introvert ka or ayoko kasi makapag-usap sa mga ganyan, ganun. Or kung sa tingin mo na meron kang tao na hindi ko siya type kausap or ano, parang tingin ko nagiging judgmental ka. Malamang hindi lahat sa inyo, pero yung iba sa inyo na siguro pumipili ka lang ng taong gusto mong kausapin na hindi maganda yun. Yan ang mensahe sa'yo na hindi maganda yun. Kailangan makipag-communicate ka sa sari-saring tao. Mahirap man, mayaman man, pangit man, bobo man, matalino man, kung ano ba, sari-sari. Kasi lahat tayo ay pare-parehong tao. Okay? So, huwag kang maglagay ng wall sa bawat tao na na-encounter mo or meron man nanligaw sa'yo, hindi ko to type, hindi mo pa nakakausap, ginudge mo na sa mukha. Or kasi yung baduy manamit or mabaho kasi hindi naliligo or kung ano man yan, ano. So, dito sinasabi na still, ano man yung outlook ng taong yun, kung ano man ang impression mo, makipag-usap ka. Okay? So, yan ang sinasabi sa'yo. Kasi para din sa'yo yan. Yan ang mensahe sa'yo ng angel number 20. Ngayon, Capricorn, sinasabi na ang iyong mga hakbang ay hindi naman mali. Actually, natutuwa nga ang gabay mo, ano, or mga anghel sa iyong mga napiling, kung ano man ang napili mong desisyon. Ano? Pero yung iba sa inyo, sinasabi ng angel number 426 or parehong 66 yan. Or 66, 12, 12, 12. Okay? So, sinasabi sa inyo ng mga angel number na yan, ang mga action na ginawa mo or gagawin mo pa lang yung iba sa inyo, yan ang alinsunod sa iyong mga paniniwala at magiging isang magandang way or magandang paraan or magandang bagay din or landas na gagabay sa iyo. Dahil ang iyong mga iniisip ay ganap na konektado sa universe. Kaya kailangan mo talaga mag-image ka ng positive, think positive, and then gamitin mo ang iyong intuition para makakuha ka ng sapat na kaalaman or sagot sa mga katanungan na meron ka or gusto mong malaman. At saka Capricorn, ang paggamit mo ng intuition mo, bigyan lang kita ng ano, kasi dito imagine, di ba? Ang paggamit kasi niyan, kailangan patahimikin mo talaga ang utak mo. Okay? Iba kasi yung prayer sa meditation. Kaya, ang ano ko sa'yo, bawa, nagbabathtub ka, nagbababad ka sa bathtub. So, patahimikin mo yung utak mo habang nagbabathtub ka. Kung hindi ka naman bathtub, sa kwarto ka na lang, sa ibabaw ng kama mo, naka-Indian seat ka. Tahimik ka lang, kahit mga 30 minutes, wala kang ibang iisipin. Hindi ka magdadasal, walang Our Father, walang Hail Mary, basta tahimik ka lang. Sa way na yan, makakakuha ka ng sagot. Kung ikaw naguguluhan na, paano ba tong relasyon ko, paano ba tong asawa ko, paano ko pakikisamahan to, parang gano'n, mga pamilya ng asawa ko, ng karelasyon ko, or kung ano man ang problemang meron ka, basta manahimik ka. Kasi ikaw ang Capricorn na kaya mong gamitin ang intuition mo na makakuha ng kasagutan sa iyong tanong. Kung totoo siya, hindi mo na kailangan ng manghula, may kakayahan ka. Ngayon, kailangan mo nga lang intindihin. Ngayon, paano mo ba intindihin? Yun, manahimik ka para mas maintindihan mo, para makapag-communicate kayo. Kasi magkaiba talaga ang meditation, ha, Capricorn. At sinasabi din sa'yo ng angel number 6/2/2026, tapos 26, 34, 33. Oh, 33, Ascendant Master. Master number yan, 33. So, ngayon, kasi ito, 6, di ba? 26. 26 plus 7, di 34 nga. I'm sorry, 33. Tama, di ba? 33. Di ako nagkakamali dyan. 33 yan. So, 33, angel number. So, ngayon na ang magandang pagkakataon
sinasabi sa'yo ng angel number 33 or ng Ascended Master? Sino ba? Mama Mary ba ang Ascended Master mo? Padre Pio? Saint Benedict? Archangel Michael? Jesus Christ? Sino ba ang ano mo? Saint Germain? Ikaw lang ang nakakaalam dyan, pero sinasabi sa iyo ng angel number 33, ngayon na ang iyong magandang pagkakataon. Ito na ang chance mo. Kaya kung gusto mong baguhin ang iyong love life, gusto mong, let's say, gusto mo na magkaroon ng karelasyon, manligaw ka na. Kung gusto mo naman na mag-propose ka na. Kasi ito na ang chance, kumbaga, good timing. Hindi ko naman sinasabing divine timing, pero good timing. May 30 na tumalsik, 30. Kung nais mong baguhin ang buhay mo, no? Malamang na wala kang alam, Capricorn, pero ang mga anghel, gabay mo, or yung gabay mo siguro, mga pumanaw mong kamag-anak, ano? Sila ang nagbibigay sa'yo ng idea. Okay? Kung paano ka susulong, kung paano mo yung soul mo. Maaaring wala ka alam pag sinabi kong soul, ano? Pero yung soul mo, kailangan kasi yan mag-grow. Okay? Kailangan lumago ang iyong soul. Hindi ka nagpunta rito para magpayaman or magpaano. Kailangan yung soul mo nag-grow, nagmamature. Ayan. May lumabas na. So, nauna yung angel number 30, the garden. The garden and the gate. Tapos, meron, 12. Ayan na. 12. Angel number, nabulol. Angel number 12. And then, 1 plus 2, 3. 3. Ito rin, 33. So, 4 na 3 na yan. Angel number 10, 37. 3 plus 7, 10. Okay? Angel na. Ayan na. Lumabas na. Archangel Chamuel. Kilala mo ba yan? So, kung hindi mo kilala, kilalanin mo na. Kasi nagpapakilala sa ito. So, malamang yung third chakra mo, yung iba sa inyo, yan ang nagiging hadlang. Kaya nakakapag-isip ka ng negatibong bagay. Pero tinutulungan ka naman ng Ascendant Master, Angel number 33, which is ilan na? Dito lang 33, dito lang 33, limang 3 ang meron ka. Okay? So, yung 5 3 na yan, malamang nakakita mo na, 3, 3, 3, 3, 3. So, 5 3, ngayon, tinutulungan ka nilang malampasan mo ang mga hadlang. Tinutulungan ka nila para magtagumpay ka sa bagong, malamang na nagsisikap ka dito, na gawin mo, kung gumagawa ka siguro ng kung anong ginagawa mo. Malamang yung iba sa inyo, pwera pa sa mga angel number 33 na yan, nakakita nyo siguro ang kulay, masasabi kong green grass. May kantang yan. Baka meron ka na nakakitang color green, or pink, reddish, mga ganyang klaseng kulay. Ngayon, malamang ikaw, Capricorn, meron kang mga kulay na kinahihiligan. Meron ka sigurong favorite color, let's say yellow, or kung hindi green, yellow, o parang gold, yung mga ganyan. Ano ba? Kung hindi green, kung hindi pink, gold, yellowish. Pero, yung mga ganyang color na yan, isa rin yung mensahe sa'yo ng gabay mo. Meaning, ito na talaga ang perfect time, perfectong oras para magsimula kang baguhin kung ano man ang nais mong baguhin. Or kung wala kang alam, mas maigi na siyasatin mo ang sarili mo. Ano ba ang kailangan kong baguhin? Dahil, for example lang Capricorn, hindi ko alam kung anong problema ang meron ka, pero isipin mo na lang na, never na never na nag-work ang relationship ko. Nakailang relasyon na ako, pero parang paulit-ulit, hindi na uuwi sa kasalan, hindi na uuwi sa engage, o hindi kami tumatagal ng ilang taon, ganun, buwan lang. Malapit na sana yung year anniversary namin, na
tawag nyo, nauwi sa hiwalayan, malapit na yung birthday ko or yung kung anumang event ang meron, nauwi kayo sa hiwalayan. So malamang na meron ka mga ganong klaseng problema, bakit hindi nagtatagal. Pero sinasabi sa'yo ng mga caller na yan, una, anuhin mo yung sarili mo, siyasatin mo, pag-aralan mo, mag-reflect ka. Then, kung sa tingin mo may kailangan kang baguhin, baguhin mo na. Kasi ito na ang perpektong panahon para, kumbaga, new life, new energy. Yan ang kailangan mong ilabas. New confident, lahat new. Kaya magtiwala ka sa suporta ni Archangel Chamuel or kung sino man ang Ascendant Master or kung kanino ka man nagdadasal, magtiwala ka. Kasi pag nagdasal ka, kailangan meron kang trust, belief, faith. Pero kung wala yan, ba't ka pa nagdasal? Diba? Ganun yun eh. So, magtiwala ka kasi nagdasal ka, gusto mo, nag-aano ka na, nag-expect ka na may ibigay sila sa'yo, then handa naman silang ibigay. Pero kailangan ikaw rin mismo baguhin mo. Meron ka dapat self-realization, self-reflection. Kaya kumilos ka na, lalo na kung nakita mo na yung mga numero sa kotse, yung 5-3 na yan, or 4 na 3, or 2 3, or yung 12-12, kung ano man nakikita mong numero, ay research mo yan at para malaman mo kung ano ang mensahe. Lalo na kung nasa plate number, nakita mo yan. So, ibig sabihin, tumatakbo yung kotse, nakita mo, bilisan mo. Bilisan mo kung meron kang plano, kung meron kang nagbabalak ang baguhin ko yung ganito, bilisan mo na. Pero kung nakastop yung kotse niya, nakita mo yung plate number, tapos nakahinto. So, ibig sabihin, stop ka muna. Stop ka at evaluate mo, suriin mo ang sarili mo. Siyasatin mo yung mga kilos mo, yung mga pananalita mo, yung buhay mo. Then, saka ka magplano. Then, pag nakita mo na naman after ilang days, ilang weeks, nakita mo sa kotse, sunod-sunod, yung plate number, palagi ko nakakita yan, ang bilis-bilis. So, ibig sabihin, yung kung ano may plinano mo, bilisan mo na, isagawa mo na. Tapos na ang pagpaplano. Ngayon, isa-action mo na. Yun ang mga meaning kasi niyan. Okay, Capricorn, tinuruan na kita ha. Ikaw nang bahalang kung ano mga numerong nakakita mo at ikaw nang bahalang mag-research niyan dahil wala namang fix yan. Pero ang angel, mga master number, which is 3 nga ang sa'yo, meaning Ascendant Master yan. Sila yung ating mga big brother. Pero tayong Kristiyano, ang kay Jesucristo, kay Mama Mary, sila yung inaano natin Lord, di ba? Pero sa Buddhism, ang tawag dyan is parang guru, teacher, or Ascendant Master. Tsaka Capricorn, kung titignan mo dito, 373. Ayan, 37, tapos angel number 3. 373. So, malamang hindi lahat sa inyo, yung iba. Sinasabi ng angel number 373, kung may mga bagay na hindi naging maayos sa'yo, let's say ngayon, or nag-aalala ka tungkol sa isang bagay, kung ano man yun, kung nakakaalam, mga problemang, kumbaga, matagal ng problema na halos hindi ka na, kumbaga nalaglag ka sa kumunoy, yung ganun, hindi ka na makaahon, parang bakit ganun? Malamang na problemado ka, nahihirapan ka. Pero sinasabi nito, angel number 373. Actually, may 7 ka pa dito. Kung pababa yan, 77 yan, which is 14-5, di ba? 14, 1 plus 4, 5, so angel number 5. So meaning, magbabago na ang buhay mo, ang ikot ng tadhana mo. So, darating na sa iyo ang isang magandang pagkakataon. Kung yung problema mo na dati hindi malutas-lutas, ngayon maaring malapit na or malulutos na. Okay? Pero, itong mga angel number na to, kung madalas mong nakakita sa isang araw, katulad na sabi ko kanina, so sinasabi ng mga anghel na nagsasabi sila sa iyo ng iyong kailangan mo pa rin ng pagsusumika para maisakatuparan mo. Kasi kailangan mo rin kumilos at sila rin kikilos. So, combination nyo yan. At kikilos ka, mag-i-effort ka para sa sarili mo, then sila rin susuporta sa'yo. Susuportahan ka ng universe. Ipagdadasal ka ng mga anghel na i-report ka si Capricorn, ganito ang ginagawa, nag-ano siya, pinag-iigihan niya, nag-i-effort siya na baguhin niya ang buhay niya, ganyan-ganyan. So, tatatakan ng universe yan, sige, tulungan nyo si Capricorn para meron siyang panibagong buhay na tahakin, panibagong script, panibagong, kumbaga,
ano yan, senaryo ng buhay mo. So, ganyan ang mangyayari. Walang alam yung iba dyan, lalo na yung mga mangkukulam, mga nanggagayuma, wala silang alam dyan dahil ano lang yan, patakaran yan ng universe. Pero kaya nalalaman niya ng mga taong manghuhula na dark worker. Bakit? Kasi kahit yung mga psychic medium na dark worker, meron din yan. Kasi gumagamit sila ng monitoring spirit. Ang monitoring spirit, yan ang manlilinlang. Lilinlangin ka rin. Akala mo, nagdadasal ka sa anghel, pero sila ang gumagawa. Kaya kailangan mo talaga ng intuition mo. Kailangan mo magkaroon ka ng discernment. Yan ang sinasabi ko. Kaya malaki ang pagkakaiba ng taong may third eye na awaken ang kanilang 7th chakra, na-activate nila ang kanilang, na-activate nila ang kanilang chakra, na awaken nila ang kanilang kundalini at nakaabot sila sa crown chakra. Yan ang mga taong may discernment. Mga manghuhula, yung iba kahit na hindi manghuhula, pero meron silang ganyang kakayahan dahil naandun na ang kanilang Christ consciousness. Okay? So, malaki ang pagkakaiba. Kaya hindi mo na kailangan ng bertud-bertud na kung anong binibentang panangga or merong iba nagsasabi na ako kasi pag sinabi ko, yung asawa ko ganito nagkakatotoo. Hindi nagkakatotoo ang lahat dahil kahit sinong tao, lalo na magkakatotoo yan kung negatibo yan. Pero kung positibo yan, siguraduhin mo kung saan nanggagaling yung impormasyon na yan. Maging negatibo man or positibo, siguraduhin mo lang kung saan nanggagaling. Dahil ganyan ang mga monitoring spirit at familiar spirit. At una, bibigyan ka nila ng impormasyon. Pag nagtiwala ka na sa kanila, ibabagsak ka. Kaya malamang yung iba sa inyo, nalugmok kayo eh. Kaya mag-iingat ka na lang. Yung iba sa inyo, hindi lahat. Kaya always pray ka na lang. Kung hindi ka marunong mag-meditation, tawagin mo na lang si Jesucristo at palalimin mo ang communication nyo kay Lord. Siyempre, ganun yun eh. Kung hindi kayo, kapag kahit magkaibigan, kahit magkamag-anak, nakatira kayo sa isang bubong, wala naman kayong communication, paano mamumuo yung pagtitiwala? Diba? Ang Panginoon mapagmahal. Kahit anong gawin mo, always forgiven ka. Pero ikaw, ano ba ang ano mo sa Panginoon? Pag binigyan ka ng Panginoon ng biyaya, doon ka lang masaya. Pero pag binigyan ka ng kung ano man ang depression ang meron ka, Lord, nasaan ka na? Bakit ganito? Sinisisi mo pa si Lord. Maraming ganyan tao. Malamang yung iba sa inyong Capricorn, ganyan. Kaya, yan ang sinasabi sa iyo ng angel number mo. Okay? Kaya, palawakin mo rin yung iyong isipan, yung horizon mo, at meron kasi magandang pagkakataon na darating sa iyo. Kaya huwag kang mag-focus sa yung iisang paniniwala mo or sa isang tao, tipo ng tao, uri ng estado ng tao. Let's say, ano ba to? Kasi, kumbaga tutulungan ka ng angel number na to, no? Para maisakatuparan kung ano man ang nais mo. Huwag ka muna mag-panic, ano? Pero, ang kailangan mo dito, katulad ng sabi ko, baka yung iba sa inyo, introvert kayo, mahiyain. Ano? Ngayon, hindi mo lang alam kung anong tunay mong strength. Malamang, kulang ka lang sa lakas ng loob, hindi mo nailalabas talaga yung tunay na ikaw. Malamang dahil na rin, ikaw mismo, ginajudge mo rin ang sarili mo. And then, ginajudge mo rin yung tao. Nagja-judge ka sa tao, pero hindi mo nakakita ang sarili mo, yung iba sa inyo. So, dito, sinasabi dito na talagang palawakin mo ang iyong horizon, palawakin mo, at saka yung mga estado ng tao, huwag mo silang i-judge sa kanilang pananamit, sa kanilang itsura. Makisalamuha ka sa sari-saring tao, kilalanin mo sila. Then, kapag malawak na ang iniikutan mo, malawak din ang iyong posibilidad. So, minumungkahi sa'yo ng angel number 1237 na yan, na masasabi kong, huwag kang maging judgmental at alisin mo yung pagiging mahiyain mo. Ilabas mo yung tunay na ikaw. Kaya nga kailangan mo makilala kung sino ka. Ano, Capricorn? At saka makakahanap ka rin ng karapat-dapat na tao na para sa'yo. Hindi lahat yung iba, no? Kung ikaw mismo ang nagsusumikap na palaguin, mag-grow, yung sarili mo, yung pagkatao mo, makakahanap ka. Kasi tutubo ka, mag-grow at mag-grow ka dito. Yan ang sinasabi sa'yo. At aalalayan ka ng mga anghel para maganda ang tubo ng bulaklak na yan. Okay? So, aalalayan ka nila o yung gabay mo, susuporta sa'yo
Pero ito na ang tamang panahon talaga para makaakit ka ng tamang tao rin. Pero kinakailangan mo, ikaw rin mismo mag-approach ka. Okay? Kumausap ka sa kanila, pansinin mo sila, pakita mo yung kabutihang loob mo na meron ka naman talaga. At saka, kung ikaw ang Capricorn na, let's say, nagmahal, kung ikaw naman ang Capricorn na nagmahal, pero let's say na hindi nasuklian, yung pagmamahal na binigay mo sa taong siguro na pinakamamahal mo, pero sa tulong ng mga anghel, let's say meron kang crush, meron kang meron ka sigurong crush pero nahihiya ka na lang dito, pero sinasabi nitong angel number 30 malamang na magbubunga, or malamang Capricorn, matagal ka nang nagdasal. Sana magustuhan niya rin ako, or magkaroon kayo ng mutual understanding, maging yung damdamin nyo, pareho maging mutual, maging pareho kayo ng goals sa buhay. Mangyayari yan sa tulong ng angel number 37. Okay? So, tutulungan kanila. Kung yan ang wish mo, dadalhin sa'yo ng universe, ibibigay sa'yo ng universe. Para, yan nga, tutulungan ka ng anghel para maaprubahan, dadalhin nila sa universe para magkatotoo yung iyong wish. Kaya ang kailangan mo, kaya pala meron kang temple dito. Oo nga, Kaya ang sitwasyon yung dalawa, unti-unti magsisimulang magbabago yan. Kaya maniwala ka. Yun lang ang kailangan mo din. Maniwala ka. Maniwala ka sa magandang kinabukasan mo, magandang outcome na kalalabasan nyo, kung sino man yan. At ang suporta kasi ng universe, mga anghel, maaring mabibiyayaan ka ng, hindi yung babagsak yung mabibiyayaan ka ng mga tao na, let's say, meron ka mga tao na kapaligid sa'yo, sila ang susuporta. Kumbaga, parang, ang tawag, tutuksain ka pa, uy, crush ka niya, ganun, yan ang mga tulong ng mga anghel din. Okay? Hindi yan tao. Gumagamit ang mga anghel para ma-push ka. So malamang may mga tao na tutuksuin ka para ma-develop kayong pareho. Gagamit sila ng tao, or mayroon ka ng isang tao siguro na pinagkakatiwalaan, siya lang yung kinikwentuhan mo na ganito, ganyan. Maaring siya ang maging tulay, at maaring siya rin ang magbigay sa iyo ng lakas ng loob, magbigay sa iyo ng magandang idea. Kaya makakabuti rin na kung wala ka pang ganong klaseng friend na talagang very close, o yung taong mahihinga mo ng advice, mapagkukonsultuhan mo ng tunay na nararamdaman mo. Kaya ang sinasabi, maghanap ka or makipag-usap ka, makisalamuha ka sa sari-saring tao dahil hindi mo alam talaga kung nasaan ang opportunity. Kaya sinasabi na huwag kang maging judgmental. Kasi hindi mo alam kung ano ang nakakabuti sa'yo, kung ano nakakasama. If ever na merong nakasama man sa'yo, tawagin mo lang ang angel, ang mga anghel, ang gabay mo, ang universe, ang Jesucristo. Sa kanila ka kumausap. Kaya sabi ko, 30 minutes meditation. Para at least, iba yung prayer mo, kasi ang prayer, ikaw nagsasalita. After mo magsalita, makinig ka. Kasi sila naman ang magsasalita. Okay? Ganun yun. So, humanap ka ng tao na para magkikwentuhan mo para mas magaan ang inyong magiging samahan. Let's say, meron ka ng naging karelasyon, meron kang, maraming connection ito sa tao na hindi ka pwedeng ikaw lang mag-isa. May time siguro na kailangan i-isolate mo ang sarili mo dahil yun ang gusto mo, dahil malakas din ang intuition mo, pero kung naghahanap ka ng makakarelasyon, then kailangan mong spread yung wings mo. Ikaw ang mag-approach, maghanap ka na magiging taong magiging close sa'yo, na talagang maisi-share mo talaga yung sikreto mo. Okay? Kaya ang sitwasyon yung dalawa, masasabi ko, unti-unting magbabago kung gano'n ang yung iba sa inyong Capricorn. Kaya maniwala ka na meron kang magandang kinabukasan, magbabago. Okay? At pag nakita mo naman yung angel number na sinasabi ko, just like na 12-12 or 6-6, 12 din yan. Ang bagsak niyan. Dito naman 33. Then meron ka 3, 3-7-3. Then 3-3. 3-3. Dito pala. So dito, paulit-ulit Malamang ilang beses sa isang araw mo nakakita mga numero niyan, So, ito ang gawin mo. Una, huwag kang gumamit ng negatibong salita.
Okay? For example, ano ba mga negatibo? Mahalas ang buhay ko, or sabihin mo na kasi tsaka ka, or hindi ako magugustuhan nun, or ano ba, kasi mahirap lang kami, or ganito kami, or buwisit sa buhay, yung gano'n mga, yung, ang tawag dito, yung expression mo, hindi expression ko lang yun, wag kahit expression, or yung mga bad words na sinasabi mo na nagmumura ka pa, PI, yung mga ganyan, hindi maganda yan. At saka, meron kang mga sinasabi ng mga negatibong pananalita, tapos sinasabi mo lang, bawa lunchtime, magkakasama kayo ng friend mo, tapos meron kang crush, pero dahil tinatago mo nga yung feelings mo, ang totoo, mahal mo, pero dahil sa tinatago mo, nagsasalita ka ng, hindi ko matatay pa yan, kasi ano yan, ganyan yan, pangit yan, ganyan, yung ugali niyan, presko na, kahit na, okay, iwasan mong gumamit ng mga negative, mas maigi huwag ka na lang magsalita, okay? At saka kahit nasa loob ng isipan mo, naririnig ka ng mga anghel, naririnig ka ng universe. Okay? Bakit? Telepathy yan. Kahit ako, yung mga comment nyo, hindi ko kayo kilala, pero naririnig ko ang boses nyo. So, ganun yan. Kung ako nga tao, meron ako ganong klaseng kakayahan. What more yung mga anghel at ang universe? Sa kanila galing ang kakayahan ko. Kaya, huwag ka rin mag-isip ng ganon kasi nagre-reflect na yun. Kapag pareho kayong spiritually awakened, pareho kayong mataas ang vibration, kaya nyo mag-telepathy. Kapag mataas ang vibration mo kaya mong kausapin ng hayop, ang pusa, ang ibon, ang halaman. Maririnig mo. Wala silang boses, pero in some point, maririnig mo yung sagot nila. Ganun yun. Kaya lahat tayo dito vibration, telepathy. Okay? So, iwasan mo na ibuka ang bibig mo sa negatibo at yung isipan mo mag-isip ng negatibo. Iwasan mo yan. Okay? And then, pangalawang gawin mo, may temple ka. So, hindi ko alam kung anong religion ang meron ka. Makakabuti sa'yo na bumisita ka sa mga spiritual spot. Let's say, sa church, sa kapilya, or sa temple, shrine, or sa nature. Yung maraming mga kahoy, maraming may lawa, batis, na andyan ang mga nature spirit. Ayun, may ibon, mga marami yan. So, bisita ka dyan kasi sila yung nagbibigay sa ating ng magandang enerhiya din. Nililinis tayo, kini-cleanse tayo niyan, yung pag-iisip natin, nakakalma, nare-relax tayo pag nakakita natin magandang ibon, nagliliparan, mga magandang halaman, bulaklak, yung ilog, di ba? Ang tawag dito, very clear yung tubig. Masaya tayo pag nakakita natin yung ganun. Walang taong hindi sasaya kapag hindi nakita yung ganun. Kasi normal na sa atin yung tayo. Sila kasi, nature sila, tayo naman tao. Pero, iisa tayo, pareho tayong may buhay. So, ganun yun. Yung iba sa inyo, bisitahin nyo yung simbahan. Anything spiritual spot para sa'yo. And then, pangatlo, makipag-usap ka sa mga taong merong positibong pananalita, positibong salita. Sa pamamagitan yan, maitataas mo kung ikaw mababa, Capricorn, mababa ang iyong vibration frequency. Kung mausap ka sa mga taong merong matataas na vibration, palaging nakasmile, palaging pumupuri, kahit na makita mo, alin ang kinaganda nun, ganun, huwag mong kukontrahin. Instead, oo nga, ang ganda nga pala nun. Yung ganun, i-adjust mo ang sarili mo sa kanila dahil marunong sila makapag-appreciate ng positibong bagay. Kahit na sabihin mo nakakita mong pangit yun, pero sila, alam din naman nilang pangit yun pero more on ginagawa nilang positive. Kaya, yung mga ganong klaseng tao, pag nakita mo, hindi naman inuuto yun, pero ayaw nilang bumaba yung kanilang vibration. Kaya, makisama ka sa mga ganong tao para ikaw rin tumaas ang vibration frequency mo. Okay? At pag tumaas naman, dyan ka pagpapalain. Paano ka ba pagpapalain? Kuha tayo ng ating iba pang baraha dito. Ngayon, paano pagpapalain si Capricorn? Ano ba ang mga susunod na angel number na makikita mo? Kukuha tayo. So, Capricorn, in the near future pa to, Parang hindi lahat sa inyo ito, pero kung itong numerong to, angel number na lalabas dito, makikita mo. Dahil nga, gagawin mo yung tatlong sinabi ko, Oops.
Anong klaseng pagpapala ang ibibigay sa iyo dito? Ang daming numero. Ang dami. Angel number 14, which is 1 plus 4, 5. Okay? And then 22. Master number din yan. 30. Ayan na. Lumabas na. 30, 30. Lahat na. Kuhanin na natin. 12 na naman. Oh my God. 27, which is 9. 9. And then 34. 7. May 34 ka ba kanina? Wala. So, dalawa ang 30, 30 mo. And then meron kang 4, which is 5. 22. Ang dami mong 12. Angel number 12. 12, 12, 12. And then 9. So, in the near future, sinasabi sa'yo, parang hindi lahat sa inyo, pero ikaw ang Capricorn na magiging kaakit-akit. Yes. Na andito na ang susi mo at mag-grow ka. Yes. Andito na. Yes. Ayan ang puso. Andito na. Sinaksak na yung susi. Eto. Pinasok yung susi dyan. Ayan na. Grand Symphony ka na. So, sinasabi sa'yo dito, na Capricorn, angel number 20. Lahat na to, i-add mo na lang. Actually, 77 to. I'm sorry. 27, 9. Tapos 7, 16. Bagsak nito, 7 din. Meron ka ding 7 dito. Tapos dito, 14, 26, 8. Angel number 8. Kasi eto, hindi mo na pwedeng galawin to kasi main na to. Angel number 3 na to. Master number 22. Etong angel number 3, as is na rin siya. Pero kung titingnan mo dito, 334. Okay? 33 or 334. So, eto ang pinaka mangyayari sa'yo in the near future, Capricorn. Magiging kaakit-akit ka. Makakatagpo ka ng isang tao na nakatadhana sa'yo. Bakit? Kasi siya yung puso mo, siya yung mahal mo, siya yung taong para sa'yo, at ikaw ang may dala ng susi. Okay? Bubuksan mo ang puso niya, at siya, magbubukas siya ng puso sa'yo. Sususian mo nga eh. Kaya magbubukas, magkakatagpo kayo dito. At itong taong ito, compatible kayo nito. Kaya yan ang makikita mong angel number. Maaring tingnan mo sa month, tingnan mo yung oras, relo, plate number, kalendaryo. Yan. Kasi makikilala mo ang taong nakadestined para sa'yo. Dahil sa pagbabago ng aura mo. At the same time, etong taong tinto, magbabago rin kasi yung aura niya. Yung aura niya at aura mo, magmamatch yun. Kaya magkakakilala kayo, maaakit nyo ang isa't isa. Okay? Dahil once na nag-usap kayo, magkakaroon kayo ng discovery sa isa't isa. Kung mahiyain ka, makikita mo mahiyain din to. Pero maglalakas ng loob ito na i-approach ka. Malamang ikaw rin lalabas yung ganong klaseng energy mo, mag-a-approach ka rin. Bakit? Kasi tutulungan kayo ng universe. Kaya maa-attract nyo ang bawat isa. Dahil yan sa pagbabago ng inyong aura at willing din kasi kayo, Capricorn, na baguhin ang inyong mga yung na nakasanayan nyo ng ginawang bagay. Or yung iba sa inyo, dahil napanood nyo to, so itatry nyo sigurong baguhin ang sarili. Marami ako mga ganyang client. Yung reading mo talagang parang kulang na lang sabihin mo na ang pangalan ko dahil parang nagpa-personal reading na ako sa'yo. Kaya ganun nga eh. Di ba? Kung wala kayong time para or wala kayong budget para mag-avail ng aking serbisyo, and then ako nasa Japan, meron din time difference, lalo na yung mga nagre-request ng video call. Eto na lang, panoorin nyo yung every kung ano bang zodiac sign ang meron kayo, katulad nito, Capricorn, panoorin nyo yan, tapos yung person nyo rin, kung sino ba yon, yung crush nyo, yung karelasyon nyo, panoorin nyo, then kayo na ang bahalang mag-evaluate, suriin nyo. Pero ito ang kakita ko sa inyong baraha, Capricorn, yung iba sa inyo, hindi lahat na makikilala mo na ang taong nakadestined para sa iyo. Dahil nga magbabago rin ang aura mo, magiging kaakit-akit ka. Okay? Magbubloom ka, mag-grow ka. Maa-attract mo ang taong pareho kayo merong magandang puso. Pareho kayo ng vibes, pareho kayo ng pananaw sa buhay, pareho kayo ng binavalue sa buhay, pareho kayong
mapapadali kasi ang mga bagay-bagay na tatahakin or tatahakin mo. Dahil pareho kayo siguro pagka once na nagkakilala kayo, nagkausap kayo, magkiklik agad kayo, magtutulungan kayo. So, yun ang magaganap sa iyo, malamang in the near future. Yung iba, hindi lahat. Pero yung iba sa inyong Capricorn, maaaring hindi mo namamalayan, marami or mga taong nag-a-approach sa'yo. Kung dati wala, magugulat ka na lang, uy, parang nagpapapansin sa akin to, uy, parang palagi ko nakakita to sa karsada, yung ganyan. Hindi mo alam, nag-iintay yun. Hindi naman stalker, pero gusto ka lang makita ng isang saglit lang ba, ng isang kisap mata, parang ganun. Kaya malamang na nahihiya rin itong person na to, in the near future ha, yung iba sa inyo, pakiramdaman mo na lang, baka meron kang palaging tao nakakita, na ando na naman siya, ayun na naman siya, ano kaya yun? No? Kasi crush ka, naaakit sa'yo yung taong yan, kaya nagpapapansin, pero hindi makapag-approach, kaya ikaw na rin ang mag-start mag-approach. Hindi naman agad-agad manliligaw ka or magpapaligaw ka, as a friend lang. Parang nakita na kita dito, ganyan-ganyan. Saan ka? Sakay ka ba ng gumawa ka ng kung ano ba para mag-start kayo ng communication. Pag hindi mo naman na-type, okay lang. Pero eto sinasabi na hindi mo namamalayan, marami or may mga tao na gusto mag-approach or iba siguro ina-approach ka na dati wala naman, magugulat ka na lang dahil may pagbabagong magaganap sa iyo. Okay? So, Capricorn, para ba yan? Ganito na lang ha. Kung meron kang sariling validation sa kung gumagawa ka, no? Kung baka iba sa inyo, chosen one din kayo at gumagawa kayo ng sarili nyong validation at huwag kang ma-obsess sa twin flame ha. Dahil sinasabi ko dito, meron kang makikilalang tao na nakadestin para sa iyo. Baka twin flame ko yan, baka ma-obsess ka sa ganun. Meron kasi mga tao na na-obsess. Alam mo, ang twin flame, iba kasi yan. Iba may kanya-kanya kayong mission at may mission kayong pareho. Kaya huwag kang ma-obsess. Well, eto, hindi naman twin flame reading to, pero sinasabi ko na meron kang tao na makakilala, magkakatagpo kayo na siya ang nakatadhana para sa iyo. Maaaring soulmate mo, maaaring twin flame mo, pero wala ko sinasabing twin flame or kung ano man, maari lang. Ikaw nang bahala mag-validate dyan. Suriin mo na sarili mo. Okay? At kung gusto mo naman ng personal reading para halukayin natin ang sarili mong enerhiya at yung mga angel number na nakakita mo, kontakin mo lang ako at may bayad po ang aking reading. Okay? At wala po ako sa Pilipinas, nasa Japan po ako. At hindi po ako nakatira sa Pilipinas, nakatira po ako sa Japan. Okay? So, Capricorn, maraming salamat sa oras na nilaan mo, sa like, share, comment. Namaste po.